Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 47, Let's be friends first. Sa loob ng Sunset Bar, pinangunahan ni Kai ang grupo sa pagpasok sa bar, at dirdiretso na naglakad sa sofa area na may minimum consumption limit na 15,000 pesos. Pre, bakit parang pamilyar yung lalaking yun? Sa sandaling ito, napansin ni Marco Diaz na nakatayo sa tabi ni Kai si Cyrus sa hindi kalayuan. Hindi ba si Cyrus yun? Bakit siya nandito? Nagdududa na tanong ni Jenny nang makita niya. Ang tinutukoy ni Marco na lalaki na nakikipagkwentuhan sa isang babae. Kay, may pera pa ata siya para pumunta dito at talagang pareho lang din sa atin ang pwesto nila ha. Ano bang nangyayari sa kanya nitong mga nakaraan? Parang ibang tao na siya. Pabulong na sabi ni Marco. Habang nakangisi at nakatingin pa rin sa pwesto ni na Cyrus. Nakaramdam ng inis si Kai nang marinig niya ang sinabi ng kasama. Nayangain-ala niya din ng mga kaklase niya dito sa Sunset Bar at umupo dito sa sofa area na may minimum consumption rate na 15,000 pesos para ipagmalaki niya sa kanila na may pera siya tapos makikita niya na nandito din pala ang taong kinamumuhian niya. Isang malaking sampal sa ego ni Kai iyon. Napatitig din si Faye kay Michelle na nakikipag-usap kay Cyrus. Mas lamang sa kanya ang dalaga sa pananamit at itsura kaya hindi niya naiwasang makaramdam ng masama. Ilang araw pa lang nang maghiwalay sila ni Cyrus. Tapos ang binata ay nagpunta sa bar at nakahanap ng mas maganda pa sa kanya. Ang eksenang ito ang pumukaw ng selos sa puso niya. Nililigawan niya siguro ang babaeng yan. Nagsalita bigla si Diana. Bay, stop joking. Sino sa eskwelahan natin ang hindi nakakaalam kung sino nga ba talaga si Cyrus? Accept siguro kay Faye dito na dating bulag sino pang babae ang magkakagusto sa kanya. Masungit na sagot, ni Jenny na para bang nakalimutan na kaagad na. Niligtas sila ng binata kay Johnny dati. Napatingin na lang si Diana sa kinauupuan ng lalaking pinag-uusapan nila at hindi na nagsalita pa. After all, hindi niya sinabi sa kahit sino man ang pag-book nila ng motel room noon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon feeling niya na hindi ganon. Kasimple si Cyrus tulad ng inaakala nila. Sa school siguro natin, wala. Pero kung hindi taga sa atin ang babaeng yan. Si Kai naman ngayon ang mabagal. Nagsalita, natigilan saglit ang lahat ng nakarinig sa sinabi niya pagkatapos ay bigla ring nakapag-react. Siguro nagpapanggap siyang mayaman kasi hindi siya kilala ng babae. Sabi agad ni Marco, hahaha, Kai couldn't help sneering matagal na siyang naghahanap ng pagkakataon para mag-higanti sa kanya. Pero lahat ng iyon bigo. Ngayong may oportunidad na nagbukas sa kanya. Palalampasin niya pa kaya iyon. Pre, gusto mo ba pumunta ako doon at pahiyain si Cyrus? Excited na tanong ni Marco kay Kai. Chill ka lang, maghintay muna tayo. Mas maganda kung papahiyain natin siya kung malapit na siyang magtagumpay. Sagot ni Kai pagkatapos ay nag-smirk. Ang lahat ng kasama niya ay tahimik na. Naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa kabilang banda, matapos ng maikling pagkakakilala, nalaman ni Michelle na bukod sa pagiging gwapo ni Cyrus ay maganda din ang pag-uugali niya. One thing that stands out to her the most is the fact that he's not as glib-tongued as the other boys she met. This makes her feel that he's a reliable person and thus makes her good impression of him increase. Siyempre, hindi ibig sabihin noon ay may gusto na siya kaagad sa binata. Ibig sabihin lang nito ay hindi siya resistant sa idea na makipag-usap sa kanya. During their conversation, Michelle always has a faint smile on her face. Currently, maganda din ang impresyon ni Cyrus sa dalaga. Hindi lang siya sigurado kung ganito pa rin ba ang pakikisama sa kanya ng babae kung sakaling malaman niya na mahirap lang siya. Sina Ryan at Liam naman ay masaya nang makita nila na nagkakasundo silang dalawa pero si Jade ay hindi nasisiyahan. Unexpectedly, hindi nagpakita ng pandidiri si Michelle para kay Cyrus sa mga oras na ito. Dahil dito, nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba ang katotohanan sa kanya pagbalik sa dorm nila. Kahit na ayaw ni Jade na malaman ng iba na may kilala siyang basurero. Ayaw niya namang maupo na lang sa isang gilid at manood habang niloloko ng isang dukha na tulad ni Cyrus ang kaibigan niya. Balita ko hindi ka pa daw nagkaka-boyfriend Nakangiting tanong ni Liam kay Michelle. Natigilan ang dalaga sa tanong niya bago niya mahinhin na sinabi, well hindi ko pa nakikilala ang fee. So. Sa ganda mong yan siguradong ang daming naniligaw sa'yo. Sagot naman ni Liam habang nakangiti pa rin. Tiningnan niyang mabuti si Michelle bago nagpatuloy. Sobrang bait nitong best friend kong si Cyrus. Sakto kasi kakabreak lang nila ng girlfriend niya. Ano, pwede mo ba siyang bigyan ng chance? Ano ba yan, Liam?
This is their first time meeting so hindi pa nila masyadong kilala ang isa't isa. Anong chance ang sinasabi mo? Nakakunot noo na sigaw ni Jade sa binata. Napasimangot na lang si Liam dahil sa ginawang pag-angal ng dalaga. Hindi niya inaasahan na ngayon pa talaga siya magrereklamo kung kailan naman maganda na ang takbo ng pag-uusap nila. Sa tingin ko din, why don't we start as friends first? Sabi ni Michelle pagkatapos niya mag-alinlangan ng ilang sandali. May point ka, start muna kayo as friends. Nakangiti na nasagot ni Liam at saka pabirong tinulak si Cyrus. O pre, ano pang hinihintay mo? Add muna si Mitch para may koneksyon na kayo. Kinuha ni Michelle ang cellphone niya sa branded niyang bag para i-add si Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus bago niya nilabas ang cellphone niya. Well, maganda naman ang impresyon niya sa dalaga. Mas sexy at maganda ito kung ikukumpara kay Faye, although walang-wala siya sa maladyosa na si Margot. Pero dahil hindi naman interesado si Margot sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip pa na i-add sa WeChat si Michelle. Kapag na-add niya na ang dalaga, sa kanya sasabihin sa kanya na mahirap lang siya at titingnan kung ano ang magiging reaksyon niya. Kapag gusto pa ring makipag-usap sa kanya ng dalaga, then he won't mind making their relationship go further. Pero kung pandidirihan siya ng dalaga katulad ng iba, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa kanya. Oh, who do we got here? Hindi ba't si Cyrus ta? Pero bago pa man makuha ni Cyrus ang number ni Michelle, may isang dalaga na biglang lumapit sa kanila at sarkastikong nagsalita. Kabanata 48, totoo ang mga sinabi nila. Natigil si Cyrus sa gagawin niyang pag-add kay Michelle sa WeChat at napatingin kung saan nanggaling ang boses. Turns out, ang babaeng nagsalita ay walang iba kundi ang ex-girlfriend niya na si Faye. Nakatayo sa likuran niya sina Kate, Diana, Jenny, at ang iba pa nilang mga kaklase. Faye, bakit kayo nandito? Mabilis na naramdaman ni Liam na may masamang mangyayari kaya nilapitan niya ang mga bagong dating at malakas na nagtanong, bakit? Bawal ba kaming pumunta dito? Last heard, hindi naman pagmamayari ng pamilya niyo ang bar na ta, sagot ni Faye habang nakataas ang isang kilay. Ang buong bar hindi, pero booth namin to. Ayaw namin na nandito kayo kaya umalis na kayo. Alam ni Liam na may masamang balak si Faye kaya sila nandito kaya gusto niyang paalisin sila kaagad. Huwag ka namang ganyan pre, classmates naman tayo ditong lahat eh. Nakangising sagot naman ni Kai. Oo nga, kaya ba tinataboy mo na kami agad kasi nagigilty ka? Sigaw din ni Jenny. Nalilito naman sina Michelle, Jade, at Lilisa. Biglang pagsulpot ni na Faye. Iniisip nila kung ano ang relasyon ng mga bagong dating kina Liam. Bakit naman ako madyay guilty? Nakakunot noon na tanong ni Liam. Oo nga, may ginawa ba kami? Sunod na tanong pa ni Ryan. Si Cyrus naman ay tahimik lang na nakatingin kina Faye. The moment na nakita niya sila, alam niya na kaagad kung bakit sila nandito. Nag-guilty ka kasi natatakot ka na baka ilantad ko ang totoong pagkatao ni Cyrus, di ba? At malaman ng mga kasama nyo na nagsisinungaling lang kayo. Nakangisi na tuya ni Faye kay Liam. Pagkatapos ay nilapitan niya si Michelle, tiningnan ito mula ulo hanggang paa at nakangiting nagtanong. Hindi ka nag-aaral sa Laguna University, no? No. Pag-iling ni Michelle, hindi niya alam kung bakit tinanong siya ng dalaga. Sabi ko na nga ba eh. Natatawa na sabi ni Faye at nagpatuloy, then let me introduce myself first. I'm Faye Gomez, Cyrus' ex-girlfriend. Napalingon si Michelle kay Cyrus pagkatapos ng pagpapakilala ni Faye. Hindi naman siya ganoon nagulat. Kasi kakasabi lang ni Liam na kakahiwalay lang ni Cyrus. At ng gay friend niya, what can I do for you? Tanong ni Michelle nang binaling niya na ulit ang atensyon niya kay Faye. Wala naman. May gusto lang akong sabihin sa'yo about kay Cyrus. Nag-aalala lang kasi ako na baka ang isang magandang dalaga na tulad mo ay maloko ng isang tulad niya. Mabagal na sabi ni Faye. Faye, hindi kayo welcome dito kaya umalis na kayo. Na-realize na ni Liam kung ano gustong gawin ng dalaga kaya mabilis na sumingit siya sa pag-uusap ng dalawang babae. Umalis. Why? Hindi pa ako tapos. Faye sneered. Then she turned to Cyrus and softly said, hindi kayo taga dito kaya siguro hindi niyo lubos na kilala si Cyrus. But I do. Kilala siya sa school namin bilang isang dukha. 2 years na since binili niya sa ukay ang damit niyang yan at hanggang ngayon ay hindi niya pa napapalitan. At isa pa, namumulot lang siya ng basura sa school. Kaya ko nga siya hiniwalayan, kasi napakahirap niya. Nanlalaki ang mga mata ni Michelle nang tingnan niya si Cyrus. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala. Although in her eyes, mukhang gastosan nga talaga ang suot na damit ng binata pero hindi sumagi sa isip niya na talagang nagtatrabaho siya bilang isang basurero. At kung iyon man talaga ang gawain niya, saan siya kumuha ng pera para manlibre sa kanila? Ang mas lalo pa na nabigla sa revelasyon na ito ay si Lily.
Hindi niya lubos maisip na isang mahirap na lalaki lang pala ang binata. Bukod sa gulat, natutuwa din siya. Dahil hindi siya nagkusa na makipag-usap kay Cyrus dahil kung hindi, siya ang maloloko at hindi si Michelle. It doesn't matter if you still don't believe me. Kahit tanungin niyo pa ang kahit sinong estudyante sa school namin, malamang kilala nila si Cyrus. Pagpapatuloy pa ni Faye nang makita niyang wala man lang kibo si Michelle. I can testify to that. Ako din. Sa oras na ito, halos lahat ng tao sa bar ay mga estudyante ng Laguna University kaya nang marinig nila ang sinabi ni Faye, isa-isa silang tumayo at lumapit para tumstigo. Dahil sikat si Cyrus sa school nila, halos lahat ng mga estudyante ay kilala siya. Napatulala na lang sina Liam at Ryan. Wala na silang may rason pa dahil totoo naman ang lahat ng mga sinabi ni Faye. Totoo na walang pera si Cyrus at totoo rin na namumulot lang siya ng basura. Kung hindi ako nagkakamal, hindi sinabi ni Cyrus sa inyo to, tama ba, at nagpapanggap pa siyang mayaman? Pagpapatuloy na tanong ni Faye habang nakatingin kay Michelle. Hindi siya nagpapanggap. Gusto niya lang akong bilhan ng drinks. Pabulong na sagot naman ni Michelle habang kagat-kagat ang labi. Well, siguro may pambili pa siya ng drinks kasi. Kakapanalo niya lang ng 1,000,000 sa loto noong nakaraang araw, nanunuya na sabi ni Faye. Oo nga, pagkatapos niyang manalo, niliber niya kaming lahat sa Grand Clear Hotel. Gusto niya atang magpangap na mayaman. Pero ang totoo niyan, para sa amin, isa siyang malaking katatawanan kasi imbes na pambili niya ng bagong damit, inimbitahan niya kaming kumain. Napakatanga lang. Sigaw ni Jenny. Si Diana naman, pagkatapos niyang mag-alinlangan, ay sumigaw din, isang agree. Gusto niya pa nga na mag-book kami ng motel kapalit ng 300,000 pesos and inaata siya tumitingin sa salamin. Akala niya talaga papatol ako sa kanya. Hindi kumibo si Cyrus dahil sa mga sinabi ni Kay at Jenny, pero napalingon siya nang marinig niya ang mga sinabi ni Diana. Pero hindi niya pinabulaanan ang mga sinabi nila at walang emosyon na umupo lang sa pwesto niya. Dahil sa ginawa niyang pananahimik, lumalabas tuloy na hindi niya tinututulan ang mga sinabi ng tatlong dalaga. Labis-labis naman na pagkapahiya ang nararamdaman ni Michelle ngayon. She has always been cold and aloof and never accepted the pursuit of any boys. Ngayong interesado siya ng unti kay Cyrus. Malalaman niya na ganitong tao pala ang binata. Kapag umabot sa school nila ang pangyayaring ito, malamang magiging laughingstock siya ng mga kaklase niya. Pagkalipas ng ilang sandaling pag-aalinlangan, naluluhan na tinanong ni Michelle si Cyrus, totoo ba ang mga sinabi nila? Walang kibo pa rin ang binata. I'm asking you, is what they said true? Napasigaw si Michelle dahil sa frustration. Pre, say something. Nag-aalala na sigaw ni Liam. Huminga ng malalim si Cyrus pagkatapos ay walang ekspresyon na nagsalita, oo, totoo ang mga sinabi nila.